kapangyarihan. Inarapat mo, mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na bilang para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapagkulang nawa namin ng lubos na pananalig at may pagtibak namin na may hindi magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi makanak. Minsan, nakakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, magiging ka at mga anak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong putulan ng buhok, pagkat mula ka sa kanyang pagsilang, ay tatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magliligtas sa Israel mula sa mga Piliseo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Nagpakita sa akin ang anghel ng propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, titikim ng anumang bawal na pagkain. Pagkat ang sanggol ay sisilang ko, ay tatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay tumuko kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong Papurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang buko at ligtas ng kandungan. Matatag na purihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo'y ako'y nilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahan. Mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong pagpupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa kulpa sa pagkabata, ako ay iyong tinulungan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong pinahamaan. Lagi kong papupurihan ang Ang iyong kapangyarihan. ang iyong kabuli ang mabuting balita. Sa ang ulat
Sumanyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa ripining araw ang kanyang asawa si Elizabeth. Kapwa sila kalugo-lugo sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at lutunin mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat bawal si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirap na maghandog ng kamanyagan. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusulog ng kamanyagan, samantala nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng tabanan, sunugan ng kamanyagan. Nagulat si Zacarias at sinita ng matinding takot na makita ang anghel. Ngunit sinabi ito sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dinilig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at maraming ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dagilan sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalasing. Sa sinapunan pa lamang ng kanyang ina, magpuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunod-dalingin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangkilingan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panunod-dalingin sa daan na matuwid ang mga suwali. Sa gayon, ipagkahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at kayo din ang aking asawa? Sumagot ang anghel, ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinubukan ko pag-ihatid sa iyo ang mabuting balita sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibigyan hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng dagdag panahon. Samantala, naghihintay kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng sagayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natakot niya na nakakita siya ng pagtaling at siya'y nanatiling pipig. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya, hindi na nagtagal at naglili si Elizabeth. At hindi ko palisat ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon,
Iningat ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kalustahan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin,